Bago po tayo mag-start sa ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito, should Christians keep the Bible's food laws? Mamaya ako na po ipapaliwanag bago kayo mag-react. I-welcome po muna natin yung ating mga visitors sa umagang ito. Si Jelica Amante, pwede po bang pakita yun to be recognized? Ayun, nandun po siya. Si Gretchen Calminero. Asan po si Gretchen? Ayan, si Miss Gretchen. And Lady Marie Josette Elvira. Ayun. Si Ismaelita Reyes. Ayan. And of course, last but not the least, si Carl Angela Gabriel. Ayun. Okay. So, pakonti ng pakonti, pumapalakpak no? Habang naging 10 pa yun, baka wala nang pumalakpak sa pan-10. Welcome po sa inyo at salamat din sa mga nag-invite sa kanila. No? Medyo pagpasensyahan niyo po ako kung medyo hindi ko masyadong mabasa yung name nyo dahil ako po ay scheduled for operation dahil yung aking pong kanang mata ay blurred na. Yung kaliwa na lang talaga ang medyo sharp, kaya papalitan na nila ng lens. No? So, yung daw pong lens na ipapalit sa akin, hanggang pang 120 years old maliwanag. So, hindi na daw ako magsasalamin. Okay. So, hindi na ho surpresa sa inyo kung anong pag-uusapan natin ngayong umaga. Ito po ay karugtong nung ating pinag-usapan nung last Sunday. And bakit nga ba natin tatalakayin ito? Kasi siyempre, panahon na ng Kapaskuhan, panahon ng handaan, at medyo yung iba sa inyo ay siguro po nag-grocery na para sa Noche Buena, sa Medianoche, yung iba po siguro nag-alaga na ng baka, ng baboy, at para kakatayin. So, kaya mahalaga po na maintindihan natin ito. Now, may pakiusap lang po ako mga kapatid. Ito naman ho'y pakiusap lang. Na kung hindi po kayo nag-a-agree, wag po kayo magagalit sa akin. Kasi po, nung nakaraan na nagturo ako tungkol diyan, may nagalit po umalis pa. Nagalit na umalis pa, na hindi ko naman naiintindihan, yun pala ay kinagalit sa akin. So kaya kung hindi ko kayo nag-agree, wag ko kayo magagalit sa akin. Ako po ay sa abot lang ng aking makakaya, ay aking ipapaliwanag ko nung nilalaman ng scriptures. Ngayon, kung sa tingin niyo po mali ako, please come forward and approach me. At sabihin niyo po sa akin kung ano yung mali para mapag-usapan natin at kung talagang mali, di ma-correct ko yung sarili ko. Wala naman ng problema doon. Dahil hindi naman ako Diyos, ako'y tao din katulad nyo, pwede rin magkamali. Kaya bilang pagpapakita na tayo'y nagmamahalan sa isa't isa, kung mali yung kapatid, i-correct natin. Di ba? So, hindi naman lahat ng ginagawa ko ay tama. Kaya please approach me. No? At punahin nyo po. And show me what is right. And then let's talk about it. Okay? So, actually ito pong paksa natin ngayong umaga, tatalon ho tayo ng sa Leviticus chapter 11. No? So, hindi pa rin ho tayo lumilihis doon sa Leviticus natin, kaya lang tumalon lang tayo ng ilang chapters at ang pag-uusapan natin ngayon ay yung chapter 11. And as we go along, makikita niyo po kung bakit chapter 11 ang pag-uusapan natin. At again, as I have said, ang purpose ko po dito, para magabayan tayo. No? Kasi malapit na po ang mga handaan. Malapit na ang mga okasyon. Kaya magabayan ho tayo kung ano, as a born-again believers, sa Christian, ano yung, bang pamantayan natin? Ano yung pwede nating maging gabay sa ating pong buhay. Now, may tanong po ako sa inyo. Sa tingin niyo po ba may pakialam ang Diyos sa mga pinupuntahan nyo?
Sa tingin niyo po, meron? Meron, no? Siyempre, ayaw ng Diyos pumunta tayo sa mga makasalanang lugar o sa mapapahamak tayo. May pakialam ang Diyos. Bakit siya may pakialam? Parang magulang. May mahal tayo ng Diyos eh. Mahal niya ang bawat isa sa atin. At ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya ay ang mabuti para sa ating lahat. No. May pakialam ho ba siya sa ating mga oras, sa oras natin? Tingin niyo ba may pakialam ang Diyos sa oras natin? Kung saan natin ginugugol yung oras natin? Meron, ano? So, tingin niyo po, may pakialam din ba siya sa damit na isinusuot natin? No? Sa tingin ko po, meron kasi yung napag-aralan natin sa Exodus ay talagang dinitalye ng Diyos yung isusuot ng mga priest, di ba? Tsaka ng high priest. So, ganun ka-elaborate, ganun ka-specific siya. And yung pong mga tao ay bago humarap sa kanya, pinaglaban niya pa ng damit, di ba? Sabi niya, maglaba kayo ng damit ninyo. Tapos, after 3 days, saka kayo humarap sa akin. So, may pakialam ang Diyos sa sinusuot natin, no? Eh, sa tingin niyo po, may pakialam ba siya sa kinakain natin? Ha? Sa tingin niyo, parang humina na yung humina na yung sagot ninyo. May pakialam ba ang Diyos sa kinakain natin? Tingin ko meron no? Tingin ko meron. So, dahil nga po ang Diyos bilang ating Ama ay mahal ang bawat anak niya. At kung anong ikabubuti ng kanyang anak, yun ang kanyang ipagkakaloob, di ba? So, kaya concerned siya sa ating mga kinakain. Alright? So, tingnan natin. Sagutin natin itong tanong na ito. Should Christians keep the Bible's food laws? At saan ba natin matatagpuan ang batas patungkol sa pagkain? Yan po yung nasa Leviticus chapter 11. No? Kaya hindi pa rin tayo lubihis sa ating pag-aaral. Ayaw pong lumipat. Yan. Kaya ang tanong ko does God care about what we eat? No? So majority po ay naniniwala that God cares about what we eat. In Genesis chapter 1, bago yan, tatanong muna ako ulit. Sa tingin niyo po, nung inutusan ng Diyos si Noah na magdala ng mga hayop, ilan po yung ilang paris-paris po ang pinapasok ng Diyos sa kanya, iniutos? Ha? Ilan no? Dalawa. No? Paris-paris. 2 kabayo, babae-lalaki, 2 baka, babae-lalaki, So yun ang ating paniwala. Pero hindi natin masyado pong binigyan ng pansin talaga kung ano yung iniutos ng Diyos kay Noah. Now, tingnan natin sa scriptures kung anong utos ng Diyos. In Genesis chapter 7, 1-3, ang sabi diyan, then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household. 8 lang naman sila no? Because I have seen that you are righteous before me in this generation. Not necessarily sinless. No? Makasalanan din si Noah at yung kanyang pamilya. Pero at that point in time, they were declared righteous. You shall take with you. Ano po ang sabi? You shall take with you 7 each of every clean animal. So, hindi po pala dala-dalawa lang. Ang sabi diyan, 7 each of every clean animal. A male and his female. And then, ito po yung nakasanayan natin. 2 each of animal that are unclean. So, ibig sabihin, 7 pares ng clean animals, 2 pares ng unclean animal. Okay? Male and his female. Also, 7 each of birds of the air, male and female, to keep.
So kaya may dahilan ang Diyos. Bakit 7 pares ng clean animals at 2 pares lang ng unclean animals? Kailangan maintindihan nun natin kung ano ang ibig sabihin ng clean at saka ano ibig sabihin ng unclean. At bakit 7 pares yung clean, 2 pares ang unclean? So, 2 of each of unclean and 7 of each of clean animal. So, ibig sabihin, the time of Noah pa lang, wala pa po yung batas ng Leviticus, dahil yung batas ng Leviticus ay ibinigay kay Moses nung sila'y nasa Mount Sinai. So prior to that, sa Genesis pa lang, kay Noah pa lang, ay meron na pong separation ng clean at unclean animal. Okay? So ano po ang purpose? Bakit 7 yung clean at bakit 2 lang yung unclean? Now, ang isa po sa mga itinuturing na unclean ay ang baboy. The most unclean animal ay ang baboy. Now, yun po ay unclean. So, ibig sabihin, kung 2 pares lang ng baboy ang pinasok, isa ay babae, isa lalaki. At kung kinain ni Noah, it's either yung lalaki or yung babae, wala na pong baboy ngayon sa mundo. Tama? So, ibig sabihin, hindi kinain ni Noah yung baboy. Kasi kung kinain, pinatay nila yon, either yung babae or lalaki, wala na hong magpuproduce ng baboy. Sana wala na ng baboy. Sana wala na tayong African swine fever. Di ba? So, anong purpose ng baboy doon? Hindi siya para kainin. No? Hindi siya para kainin. At bakit yung clean animal 7 pairs? Kasi intended siya for food. Kaya kahit kainin niya yung isang baka, magre-reproduce pa rin yung mga baka. Kasi 7 pares yun. Alright? In 1953, si Dr. David I. Mack ay nag-conduct po ng study. 1953 ito nung siya ay nag-conduct ng study. Na-discover niya po na lahat ng mga in-specify na unclean animal sa Leviticus, no? Lahat po yun ay mga toxic na mga animals. At lahat ng in-specify na mga clean animals, lahat po sila ay hindi toxic. Kaya sabi ni Dr. David Mack, God must be a scientist. Alam niya na ang mga unclean animals ay toxic. As an example, ang baboy po. Ang baboy walang sweat glands. Dahil wala siyang sweat glands, hindi siya pinapawisan. At yung kanyang intake na pagkain po, hindi nga nilalabas yung toxins. At itong mga toxins na ito in a form of a worm na hindi kayang patayin kahit gaano kataas na temperature. Kaya kahit isubject mo siya sa pinakamataas na temperature, may mga worms ang baboy na hindi namamatay. Kaya kahit iluto mo siya, hindi siya mamamatay. And they discovered na sa baboy pa lang, among the many unclean animals, sa baboy pa lang, ay may na-discover na po sila, sang-ayon ito sa scientific medical study na ginawa nila, na merong 100 iba't ibang uri ng karamdaman ang ibinibigay nito sa tao kapag siya ay kinain.
Kaya kahit walang batas ang Diyos na pinagbabawal ang pagkain ng baboy, kung ganun yung komposisyon niya, tingin nyo, dapat kainin. Baboy pa lang po yun. Sa amin sa Taguig, kumakain kami ng sawa, kumakain ng bayawak, kumakain ng unggoy. So, sa pag-aaral po nito, sa John Hopkins Institute in 1953, it was found that the muscle extracts of those fishes which possess scales and fins were practically non-toxic, while the muscle extracts from fishes without scales and fins were highly toxic for the growth of Lupinus albus seedlings. Kasi po, sa Leviticus chapter 11, dinefine doon kung ano ang food at kung ano ang hindi food. Kaya, ang baboy po ay kasama sa dinefine na hindi siya food. Pero, tayong tao, dinefine natin siya as food. Pero ang Diyos, hindi niya yung dinefine as food. So, ang lahat ng unclean animals ay hindi dinefine ng Diyos na food. Kaya kahit sabihin natin na food yon, tayo ang nag-define na siya ay food, hindi ang Diyos. Kaya, pag sinabi pong, pag nabasa natin sa Bible na food, sa isip ng mga Hudyo, ang food ay kung ano yung sinabi sa Leviticus 11. Hindi kung ano yung kinakain ng tao. Kasi katulad ng aso, pumunta kayo sa northern part, sa may Benguet. Paborito nila yan eh. Pero, it is an unclean animal. So kaya kahit na sabihin natin food siya sa atin, sa Diyos hindi food yan. So, kumbaga para pong kunyari, kumakain kayo sa isang restaurant. Kasama mo yung anak mo. And then yung kinakain nyo ay biglang nahulog sa lupa. Doon sa sahig. That yun, from clean, naging unclean. Kasi dumagdag siya sa lupa o sa sahig. Maalikabok yun, madumi, tinapakan na ng mga tao yun. Dadamputin mo ba yun na siya ay unclean na at ipapakain mo pa sa anak mo? Definitely not. Kaya ang Diyos, dahil yan ay unclean, hindi niya ipapakain sa anak niya yan. Pero yung anak, gusto pa rin kainin kahit unclean. Kahit na sinabi ng tatay na yan ay hindi food, yung anak, hindi, food yan sa akin. Pansinin niyo po, ang lahat ng mga food na pinroses, hindi po siya tinatawag na food. Siya ay tinatawag ng product. Kasi pinroses na siya. Kaya product na siya. Produkto na siya. Hindi na siya food. Alright? So, yan po yung scientific study nila sa pag-aaral nila. Yung sa Leviticus 11 kasi, kapag ang isda ay walang kaliskis at walang palikpik, walang fins, walang scales, considered as unclean. Katulad doon ng hito. Ang hito, walang kaliskis. Sa mata ng Diyos, sa definition ng Diyos, hindi food yan. Pero ginawa nating food. Nag-ano pa tayo? Tawag dito? Nag-culture pa tayo, nag-alaga tayo para maging pagkain ng tao. Ang alimasag, alimango, ang hipon, ang sugpo, mga tahong, talaba. Sang-ayon ho sa Leviticus 11, hindi food yan. Pero ginawa ng taong food. Okay? Bakit to? Kasi, bakit pa sila nilikha ng Diyos? Sila po ay ginilikha ng Diyos para maging vacuum cleaner ng mundo.
at tagapaglinis ng ilalim ng karagatan. Ginawa silang janitor, tagalinis. And yet, yung janitor, parang walang ganito, mag-vacuum cleaner kayo sa bahay ninyo. Yung supan nyo, salas, lahat yung buong bahay, tapos kainin nyo yung vacuum cleaner. No, ilaga nyo yung vacuum cleaner ninyo. Kakainin ba natin yun? Just to illustrate lang po. So kaya yung mga unclean animals na yan, nilikha ng Diyos yan hindi para pagkain. Nilikha ng Diyos yan para tagalinis ng kapaligiran natin. Pero ginawa nating pagkain. Masyadong kontrobersyal to kasi malapit sa sikmura natin to, pinag-uusapan natin eh. At may emotion na nakataya, nakakabit eh. And I'm sure, pagdating ng Kapaskuhan at Bagong Taon, nasa mga kamag-anak kayo, kaya dadalawin kayo. Di ba? O ba't wala kang baboy? Ba't wala kang lechon? O kaya tingin ka, masarap tong lechon. Ano sasabihin mo? Binati ka, Merry Christmas. Ano sasabihin mo? Happy Hanukkah. Ano yun, di ba? So kaya medyo talagang it takes a lot of po sa atin eh, a lot of adjustments. Kasi kultura natin eh, tradisyon natin. At pag-uusapan natin dito yan. Anong epekto niya mga tradisyon na yan sa kanila, ng mga panahon na yan. So, moving on, sabi sa Genesis 9:3, every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs. O, ayan naman pala, Pastor. Sabi ng Genesis 9:3, every moving thing that lives shall be food for you. Eh, gumagalaw yung ahas, gumagalaw yung baboy, gumagalaw yung living things yan ah. Eh, ano, liwaliwanag, every moving thing that lives shall be food for you. Now, remember, yung food na binabanggit dyan, babalikan natin kung ano ang definition ng Diyos ng food. Okay? So, ano ang definition ng Diyos ng food? Ang definition ng Panginoon, ayun nandun sa Leviticus chapter 11. Now, sabihin natin, hindi. Ano yun eh? Nung Leviticus pa yun. Wala. Kumbaga, batas ng Diyos yun noong panahon ni Moses. Pero ito, nasa Genesis 9:3. At in-specify ng Diyos kung ano yung green herbs na kailangan natin kainin. Kasi sabi po doon sa verse 29 ng Genesis 1 ito ha, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth. And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. So yung herbs, kailangan merong seed. Kinwalify ng Diyos kung ano yung mga herbs na pwede nating kainin, yung mga herbs na merong buto. Siguro sabihin natin, Pastor, mahalaga bang pinag-uusapan natin to? Pati itong mga pagkain na yun, kailangan pa ba natin yan? Well, sa tingin ko po kailangan. Kasi, karamihan po sa nagiging sakit natin dahil sa kinakain natin. Tama? Lakas natin magpatis, lakas natin ng matamis, ang lakas natin sa lahat ng di ba? Ngayon, ayaw nating makinig sa Diyos kung ano ang food sa Kanya, dahil gusto nating kainin kung ano yung dinefine natin na food natin, na sang-ayon sa science na discovery na nila, na itong mga unclean animals na ito, nagdudulot ng katakot-takot na sakit sa katawan natin. Pero kain pa rin tayo. Nung nagkasakit na tayo, di ba? Dahil doon sa mga pagkain yon, Lord, pwede ba pagalingin mo ako? Sister, brother, pastor, pwede ho ba pag-pray niyo po ako, may sakit ho ako. So mahalaga
Kasi pag may sakit na tayo, humihingi na tayo ng tulong sa Diyos, na from the beginning, sinabi na ng Diyos, huwag mong kainin yan. Tapos ngayon gusto mo pagalingin ka. Ang tigas ng ulo mo. Ayaw mong makinig. Ito kasi hindi natin alam noon. Kaya nga pinag-aaralan natin, di ba? Hindi pa naman huhuli ang lahat para magbawas ka ng tamis, ng alat, para wag ka na maganda ng takong. Hindi pa naman huli ang lahat. At ang sabi po ng 1 John chapter 5, kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa kanyang utos. Kasama ho sa utos ng Diyos itong pagkain eh. Now, siguro tatanungin nyo, Pastor, kung ako ba ay kumain ng ham sandwich, mapupunta ba ako sa impyerno? Hindi. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, walang kinalaman sa kaligtasan mo. Hindi ka naligtas dahil sa kinain at hindi mo kinain. Naligtas ka dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Period. Kaya kung darating na Pasko po, order ka pa ng lechon na galing sa Cebu dahil masarap, tinatad mo, ikaw pa unang kumain. Kung namatay ka nun dahil na high blood ka, huwag kang mag-alala, hindi ka sa impyerno mapupunta. Walang kinalaman sa kaligtasan niya. Pero yun nga po, kung mahal natin ng Diyos, susundin natin kung ano ang kanyang utos. Dahil wala siyang utos sa atin na ikasasama natin. Walang utos ang Diyos na ikasasama natin. Ang magulang nga, medyo minsan sumasablay pa eh. Pero, walang magulang na mag-uutos sa anak na ikasasama ng kanyang anak. Tama? Kung tayo pong mga magulang na makasalanan ay hindi mag-uutos sa ating anak na ikasasama niya, sa tingin nyo ba ang Diyos na banal ay mag-uutos sa atin na ikasasama natin? At hindi tayo nilikhang robot ng Diyos. Nasa atin ngayon kung susunod tayo o hindi. Kaya kung ayaw natin sumunod at nagkasakit tayo, siguro mag-isip tayo kung tatawag tayo sa Kanya at hihingi ng tulong na pagalingin tayo. Mahalaga bang pag-usapan? Mahalaga no? Kasi pag may sakit ka na, hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Pag may sakit ka na, hindi ka na makasimba. Pag may sakit ka na, hindi ka na makagawa ng anumang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po ang Leviticus 11 and Deuteronomy chapter 14 ay nandiyan nakapaloob ang batas tungkol sa unclean animals na pwedeng kainin. At dalawa po ang ginamit na Greek word, Greek yan, kasi yan ay galing po doon sa Septuagint, which is the Greek translation of the Old Testament. Yung pong word na unclean ay akatartos, no? Akatartos, at yung isa po ay koinos. Kaya kapag binasa natin ang scripture, aalamin natin kung ang salita bang ginamit ay akatartos or koinos. Yung akatartos ang ibig sabihin unclean or impure. Yung koinos, common or defiled. Unawain po natin kung ano ibig sabihin niya, no? God is concerned sa ating mga kinakain kasi po, inutusan niya ang kanyang tao. God commands His people to be holy. In Leviticus chapter 11. Sabi po doon, in verse 44, For I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. Yung pong chapter 11 ng Leviticus ay binubuo ng 47 verses. From verse 1 up to verse 47, ang tinalakay po doon ay tungkol lang sa clean and unclean animals. Dinefine lang ng Diyos kung ano ang food at kung ano ang hindi food. And then, kinungklud niya yon ng Be ye holy,
for I am holy. At ito po ay inulit ni Peter sa 1 Peter 1:15 to 16. Ang sabi niya, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy for I am holy. So which means, na gusto ng Diyos, tayo po ay banal in all aspects of our lives. Yan po, sa Leviticus 11:45 to 47. So as Christians, we should be holy in all aspects of our lives, including what we eat. Including what we eat. Kasama po yun. No? Sabi ko nga, bakit ba nung bata pa ako, ba't hindi ko naintindihan ito? Siguro, hindi ho ako nagkasakit sa puso. No? Siguro, kasi sabi nung ophthalmologist na tumingin sa akin, ilang taon na ho ba kayo? Sabi ko, 65 na ho ako. Parang 56 lang kayo. Di ba? Siyempre, babayaran ko siya. Sabi niya, 65? Ang bata niyo pa para magkaroon ng cataract. Kasi may cataract ko ako sa kanan eh. So tatanggalin nila yung natural lens, papalitan ng artificial lens. Yun ang gagawin sa akin. So baka hindi ako nagkaganito. Kasi ang hilig ko nun sa mga unclean animal. Sa totoo lang ho, kumain ako ng sawa, kumain ako ng unggoy, kumain ako ng bayawak, kumain ako ng aso. Ngayon, matay kong isipin, nasusumpa na ako, isipin ko pa lang. Eh, nung kabataan ko po, manginginom pa ako, no? Eh, kakain ka na ng mga unclean animals. Inom ka pa ng alak ng walang patumangga, sigarilyo, lahat ng bisyo. Eh, baka kung hindi ko ginawa yun ng mga panahon na yun at alam ko na to, eh, hindi siguro ganito ang kalagayan ng katawan ko. So, sabi nung iba, wala na yan, Pastor, Old Testament yan eh. Kasi sabi sa Mark chapter 7, nothing outside a person that by going into him can defile him. Sabi naman ng iba, sabi po sa Acts chapter 10, nung pinakita kay Peter yung pong sheet ng unclean and clean animals, sabi ng Diyos kay Peter, rise Peter, kill and eat. So yung pong sheep na yun, magkakasama mga clean at unclean animals, pinakita sa vision ni Peter, at ang sabi kay Peter, Peter, rise, no? Kill and eat. So parang pinapahintulutan ng Diyos pala ang pagkain ng clean at unclean animal. Sabi naman ng iba, sabi sa Romans 14, nothing is unclean in itself. So ito po yung mga verses sa Bible na ginagamit ng mga tao to justify na yung pinagbawal ng Diyos na kainin sa Old Testament, hindi na bawal ngayon. Kasi namatay na si Jesus. At siya'y muling nabuhay, kaya binura na ng Diyos yun. So, ibig mong sabihin ba, namatay din si Jesus para sa baboy? Na nung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy in the Torah, pinagbawal ng Diyos, pagkatapos nung namatay si Jesus, nung nabuhay siya muli, pinayagan niya na, now read your Bible in the book of Revelation, pinagbawal ulit ng Diyos sa new millennium. So, bawal, hindi bawal, bawal, hindi bawal. Ganito ba ang Diyos natin? So, now, tingnan natin ito, bawat isa, no? Kaya ang magiging tanong natin, are these passages really telling us that we can eat unclean meats? So, yung mga binanggit po natin, yung Romans 14, no? Yung Acts chapter 10, yung Mark chapter 7, are these passages really telling us that we can eat unclean meats? Tingnan po muna natin yung Mark chapter 7. Let's read in verse 18. So he said to them, are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him? No, sabi, do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him? Meaning pagkain. Because it does not enter his heart but his stomach,
and is eliminated, thus purifying all foods. Idudumi mo rin naman yan. And he said, what comes out of a man, that defiles a man. So kaya, using this scripture, sabi nila, di ba, maliwanag, na yung kinakain mo ay walang effect yun. Ang mahirap ay yung nilalabas ng bibig mo, yung sinasabi mo. Yun na nakaka-defile, hindi yung kinakain mo. Now, let's see. Then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. Now, when they saw some of his disciples eat bread, hindi meat, hindi animals, eat bread with defile, that is, with unwashed hands. Kumain ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. They found fault. Verse 3, for the Pharisees and all the Jews do not eat, unless they wash their hands in a special way. So itong mga Pharisees na ito, bago sila kumain ng tinapay, may seremonya sila sa paghuhugas ng kamay. At ang sabi niyan, holding the tradition of the elders. So yung pong paghuhugas ng kamay bago kumain ng tinapay ay isang tradisyon ng mga tao. Hindi ipinag-uutos ng Diyos, no? When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have received and hold, like the washing of cups, pitchers, copper vessels, and couches. Then the Pharisees and scribes asked him, why do your disciples, they were asking Jesus, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? So nakita kasi ng mga Pharisees, yung mga disciples ni Jesus Christ, kumakain sila ng tinapay nang hindi naghugas ng kamay. At yun ang sinisita nila dahil ayon sa tradisyon nila, dapat bago ka kumain ng tinapay, maghuhugas ka muna ng kamay. Okay? He answered and said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, the Pharisees, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. So yung pong paghuhugas ng kamay bago kumain ng tinapon, at yun po ay kautusan ng tao at hindi kautusan ng Diyos. Pero yung mga Pharisees, they are making a big deal out of it. Okay? So, tingnan natin kung ano yung word na ginamit. Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled? Ang ginamit po na word doon is koinos. Natandaan niyo po kanina, may dalawang word na ginagamit para sa unclean. Yung isa po ay atartos, and ang isa ay koinos. Ang ginamit po dito is koinos. So ito yung tradisyon nila. Kapag ikaw hindi nagugas ng kamay at kumain ka ng tinapay, nadi-defile yung tinapay, and pag kinain mo yon, madi-defile ka na rin, dudumi ka na rin. Sang-ayon sa kanilang tradisyon. So, pag binasa niyo po yung Mark chapter 7 na yan, wala pong ginamit na word na akatartos. Ang ginamit po dyan ay koinos, hindi akatartos. So, Jesus did not reject God's food laws. Sang-ayon po sa Mark chapter 7. But He rejected the tradition that a person became defiled if he ate food that was touched with defiled hands. So, kasi ang paniwala po ng mga, sang-ayon sa tradisyon ng mga Pharisees, kapag hindi ka naghugas ng kamay at humawak ka sa madumi yung kamay mo, humawak ka ng pagkain, yung pagkain dudumi. No? Which is, totoo naman, di ba? Kung madumi yung kamay mo, hinawakan mo yung pagkain, madumi na rin yung pagkain. Pero ang sinasabi nila, pag yung pagkain na yon, na hinawakan ng maduming kamay, ay kinain mo, madumi ka na rin. Dudumi ka na rin. Okay? Which is, hindi po yung
utos ng Diyos ang nire-reject ng Panginoon, ang nire-reject niya dito ay yung tradisyon ng mga elders. So, hindi totoo na kapag madumi ang kamay mo, humawa ka ng tinapay, dumumi na yon, at pag kinain mo yung tinapay, dudumi ka na rin. Hindi po totoo yon. No? Hindi ka madi-defile. Now, what about Acts chapter 10? Ano naman po ang ano nito? Sa Acts chapter 10, may ipinakitang sheet ng ang Panginoon kay Peter, at pinakita niya yung mga animals na unclean at saka clean, magkakasama. In verse 26 to 29, it says, "But Peter lifted him up, saying, Stand up, I myself am also a man. And as he talked with him, he went in and found many who had come together. Then he said to them, You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation." Kasi ang paniwala ni Peter, sila ng mga Hudyo, hindi sila pwedeng makihalubilo sa Gentiles. Kasi kapag ka silang mga Hudyo nakihalubilo sa mga Gentiles, dudumi sila. Kaya ayaw ni Peter makihalubilo, hindi sila kakain sa isang lamesa, hindi sila makikimerienda, hindi sila makikisama, hihiwalay talaga sila. Kasi ang paniwala nga nila, sila ay malinis, madumi ang Gentiles, pag sumali sila sa Gentiles, dudumi sila. Pero ang ginawa ng Diyos, ipinakita kay Peter ang isang sheet ng na merong clean and unclean animals magkakasama. Okay? So, siyempre nung una po, hindi naiintindihan ni Peter kung ano ibig sabihin doon. No? Kaya ito po, in next phrase, sabi diyan, "But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Therefore, I came without objection as soon as I was sent for. I asked then, For what reason have you sent for me?" So, madaling salita po, yung pinakita ng Diyos kay Peter ay hindi para utusan siyang kumain siya ng clean at unclean animals. So yung ipinakita ng Diyos kay Peter ay walang kinalaman sa pagkain. Yun po ay isang metaphor. Para maintindihan lang ni Peter na hindi masama na ang isang Hudyo ay makihalubilo sa Gentile. Bakit yun ang ginamit ng Diyos? Kasi ang mga Hudyo po, ang tingin nila sa mga Gentiles ay mga unclean animals. Kaya mga Hudyo, ang tingin nila sa Gentiles, mga aso. Ang description nila, unclean animals. Kaya ang ipinakita ng Diyos kay Peter ngayon is yung unclean animals at clean animals magkakasama sa sheep. Pero hindi tinuturo ng Diyos na pwede ka nang kumain ng unclean animals. Okay? So, kaya sabi doon sa Acts 10:13 to 14, "By no means, Lord," ito yung sagot ni Peter nung ipinakita yung sheep "For I have never eaten anything that is common," koinos, "or unclean," akatartos. Okay? So, sabi po dyan, what God has made clean, do not call common. Do not call koinos. Sabi ng Diyos sa Kanya. So, yun yung pinakita ng Panginoon sa Kanya. Yung pong paghihiwalay ng Gentiles at Jew, this is the social divisions between Jews and Gentiles were entirely man-made. This is what God is trying to convey to Peter, na hindi masama na ang isang Jew ay makihalubilo sa mga Gentiles. Hindi siya dudumi kung siya ay makihalubilo sa kanila. Kumbaga parang sa atin din po, may mga kasamahan tayo sa opisinang hindi mga born again. May mga kapitbahay tayo hindi born again. May mga kamag-anak tayo hindi born again. Inimbitahan tayo sa kasalan, inimbitahan tayo sa kanilang mga handaan. No? Naku, hindi ako pwedeng sumama dyan kasi born again ako. Baka madumihan ako. Yun yung utak ni Peter Hindi ako pwedeng makihalubilo sa kanila. Kaya ang pinakita ng Diyos, ito ang clean at unclean animals na pwedeng magsama. So, metaphor po yun. Kaya hindi inuutusan si Peter at sinasabihan siya na pwede niya nang kainin ang mga unclean animals.
Dahil hindi po tungkol sa food ang context noon. So, in Acts 10:28, God has shown me that I should not call any person common or unclean, akatartos. What about Romans 14? In Romans 14 po, lampasan na po natin ito. Ang mga Hudyo po, sa panahon nila, doon sa Roman market, ang mga panindang karne ay nakasabit. Ganon din naman sa mga palengke natin eh. Kasabit yung baka, yung baboy, di ba? Ganon. Sa kanila po, ganyan, sa Roman market. Now, may mga new believer, no? May mga new believer po, na ayaw nilang bilhin yon. Kasi ang isip po nila, yaan ay, kahit na siya ay clean animal. Ibig sabihin, kahit na baka yon o kaya kambing, hindi nila bibilin basta naka-display sa Roman market. Dahil ang isip po nila, kapag kayan binili ko, yaan ay unclean na. Bakit siya naging unclean? Kasi yan ay inawakan na ng Gentiles. No? So dahil inawakan na ng Gentiles yan, hindi ko bibilin yan kahit na yan ay baka, kahit na yan ay kambing, kahit na yan ay lamb, kahit na yan ay clean animals, hindi ko bibilin. Kaya, anong nangyari po? They resorted to eating vegetables only. Ayaw na nilang kumain ng karne kasi kaya naging vegetarian sila. So ito yung ina-address ni Paul dito sa Romans chapter 14. No? Sabi niya dyan, receive one who is weak in the faith. Pag sinabi pong weak in the faith, ang ibig sabihin nun, mga new believer. Sila po yung mga naniniwala na kahit clean animals yan, pero dahil nandoon na sa Roman market yan, baka inoffer na sa idols yan, nahawakan na ng Gentiles yan, madumi na yan, kaya dahil madumi na siya, hindi ko na siya kakainin dahil pag kinain ko siya, dudumi ako, yun po yung koinos na tinatawag. So, for one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. I let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats. So, sinasabi ni Paul dito sa kanila is, kung ikaw ay naiintindihan mo na yung tungkol sa batas na ito, huwag mong husgahan yung bago pa lang sa pananampalataya na ang paniwala niya na yung clean animal na binenta sa palengke ay hindi niya pwedeng bilhin kasi madumi na yon dahil hinawakan ng Gentiles at kapag kinain niya ay dudumi siya. Huwag mo siyang husgahan. No? At ikaw din na bagong Kristiyano, huwag mong husgahan yung dati ng Kristiyano. Na ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol po doon sa pagkain ng mga clean animals na napunta sa Roman market na nahawakan ng mga Gentiles at isip nila madumi na yon. At pag kinain nila, dudumi sila. Okay? Kaya sabi niya, who are you to judge another servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. Napasan na po natin yan. So, sa Romans 14, sabi po doon sa verse 14, I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean. Ang ginamit po diyang word ay hindi atartos, kundi koinos. Okay? In itself. But it is unclean. Again, koinos ang ginamit. For anyone who thinks it unclean, which is koinos. So, hindi po gumamit dyan ng word na atartos, kundi koinos ang ginamit po dyan. So, Paul is talking about clean meat that was being sold in the Roman marketplace. No? Ang tawag nila dyan ay koinos. Yan. Pagka po siya yung meat na clean, kunyari, karni ng kambing, clean animal ang kambing eh. No? At siya ay hinawakan na ng kamay, lalo na ng Gentiles, madumi na yon. At yun po ay koinos ang tawag, hindi atartos. Yung nasa Leviticus chapter 11, hindi po siya koinos, siya po ay atartos. Okay? So, kaya po yung malinis na karne, hinawakan ng maruming kamay o kaya ng Gentiles, ang tingin nila dyan,
defiled or unclean na siya. Na ang Greek word na ginamit ay oinos. Ang sinasabi ni Paul, hindi. Kung yan ay clean animal, kahit na yan ay hinawakan ng kamay ng Gentiles at kinain ninyo, hindi kayo dudumi. Hindi bawal yon sa batas ng Diyos. Ang bawal sa batas ng Diyos ay yung pagkain ng unclean animals. Dahil yung unclean animals ay hindi po koinos, siya po ay atartos. So, kaya ito pong mga ano na ito, itong mga Pharisees na ito, ang nangyari po sa kanila, ina-avoid nila na kumain sila ng akatartos. Yung akatartos pala. Akartos tuloy ako, akartos. No? Yung mga Pharisees, mga Sadducees, yung mga priests, iniiwasan po nila yan. Hindi sila kumakain ng mga akatartos. And at the same time, hindi rin sila kumakain ng koinos. Ang sinasabi ni Paul, bawal kainin ang akatartos, yung mga unclean animals. Pero yung koinos, pwede niyong kainin kasi yung batas na pinaiiral nila ay man-made tradition. Kaya ulitin ko po, pag sinabi nating akatartos, ito yung mga nasa Leviticus 11 na mga animals na dineclared na unclean. Okay? So, yung pong koinos, ito yung mga malinis, kunyari, clean animal, kinatay. Pero pagkatay, hinawakan ng Gentiles. Okay? Tapos, kinain mo. Hindi po bawal yon. Kasi considered malinis siyang hayop. Clean animal kasi siya. Okay? Kaya, yung paniwala na kapag ka hindi naghugas ng kamay at hinawakan yon, dumumi, hindi mo na siya pwedeng kaminin kasi siya ay unclean na, hindi siya unclean na akatartos, kundi siya po ay unclean na koinos. Which is, yun po ay extra biblical na mga tradisyon ng tao. Hindi ipinag-uutos ng Diyos yun. Hindi bawal sa Diyos yun. Na yung clean meat, hinawakan ng kamay, tapos kinain mo. Now, yung unclean animals, kahit na ano pang hugas ang gawin mo dyan, kahit na magbali ka pa ng alcohol sa buo mong katawan, dahil kahit anong linis ang gawin mo dyan, tapos kinain mo siya, unclean pa rin siya. Nasusundan niyo po? Sa madaling salita, basta unclean animals, which is akatartos, di pwede. Pero yung koinos, kasi clean naman siya, nahawakan lang ng maruming kamay, pwede mong kainin. Lutuin mo. Okay? So, kaya, yung pong koinos is man-made tradition. Yung pong God's law, yun ang akatartos. Okay? So, yung akatartos is God's law, koinos is man-made tradition. Kaya, kung tutusin po, hindi talaga nag-e-exist itong koinos na ito sa batas ng Diyos. Batas ng tao yan. Gawa-gawa ng tao yan. Okay? So, kaya si Paul, hindi niya sinasabi na ang batas ng Biblia tungkol sa pagkain ay optional or irrelevant. Kundi ang sinasabi ni Paul, yung food law sa Bible, mandatory. Pero yung pong extra biblical tradition, yun ang optional. Kung ayaw mong kainin, edi wag mong kainin. Pero pag kinain mo, wala kang nakukumit na kasalanan doon sa koinos. Okay? Pero doon sa yun po yung meron kang nakukumit na kasalanan. Yan, mga sample ng mga
Akatartos. No? Akatartos. So, wag na ho natin talakayin yun. Dito na lang po ako magtatapos dahil alas 12 na. Mag-aalas 12 na po. Anyway, meron po kasi yan sa 1 Timothy, meron pa sa Colossians, no? So, additional na lang po. Anyway, I have taken already the major ones. So, ngayon mga kapatid, magsasara po ako sa ganito. Maliwanag tayo. Okay? Umpisa pa lang ho, sinabi ko. Pwede niyong sundin, pwedeng hindi. No? Huwag ho kayo magagalit sa akin. Sang-ayon lang ito sa aking pag-aaral. At kung kayo po ay na-offend, huwag naman ho kayong umalis. Mag-usap po tayo. No? Dahil ang gusto lang ng Panginoon, sa tingin ko po, ang gusto ng Panginoon sa atin, ay kainin natin kung ano yung dinesignate niya na food. No? Ikamamatay mo ba kung hindi ka kumain ng baboy? Ikamamatay mo ba kung hindi ka kakain ng talaba? Ng tahong? Ikamamatay ba natin kung tayo ay susunod sa kung ano ang gusto ng Diyos na ipakain sa atin? So, kaya po ganito mga kapatid. Pag sa Pasko at bagong taon, nilantakan nyo lahat yung mga unclean na yan, no? Tahong, talaba, baboy, lahat ng marumi na yan na dinipay ng Diyos. At nagkasakit kayo, na high blood kayo, sinugod kayo sa ospital. Hugo kayo tatawag sa amin para magpa-pray. Hindi po, biro lang. Pero, tingin ko po mga kapatid ay magandang payo ito sa ating Panginoon na galing sa Kanya. No? Salamat tayo sa Panginoon dahil nabubuksan mo tayo sa ganito. Nalalaman natin ito. Tinatalakay natin ito, natututunan natin ito. Di ba? So nasa atin na po kung tayo ay anak na matigas ang ulo o anak na masunurin. Ulitin ko po, walang kinalaman ito sa kaligtasan mo. Okay? Kahit na kumain ka pa ng isang buong baboy na lechon sa Pasko at namatay ka dahil na high blood ka, no? Sa piling pa rin naman ng Panginoon ang punta mo dahil ikaw ay anak niya. No? At sa Kanya ka na ng palataya, hindi naman sa baboy. So, wala pong kinalaman sa salvation natin ito. Okay? So, yan lang po mga kapatid. Tayo po tayong lahat. At I hope naging maliwanag po sa atin ang tungkol sa akatartos at saka sa